maliban dun sa tinitrain natin sila para malaman yung yung karapatang pantao nila, ang Amnesty International po ba ay nagpa-facilitate din kung paano ma-facilitate yung mga kinakailangan ng mga ganong tao? Halimbawa, yung sa karapatan sa karapatan sa eskwelahan. Yes po. Ang sinasabi na, ang binabanggit namin sa kanila, siyempre sinusuportahan ng Amnesty International ang kanilang pagnanais na magkaroon sana ng mga eskwelahan o kaya guro na malapit doon sa kanilang komunidad o kaya sa mismong komunidad. Ngunit sinasabi rin namin na hindi maaring kami lang ang kikilos, hindi ba pwedeng Amnesty International. Kailangan sumabay din yung mismong mga tao. Kaya nga, mahalaga yung malaman nila yung kanilang karapatan upang sila mismo ay gagawa ng aksyon para magkaroon ng eskwelahan, magkaroon ng guro. Ganon. Hindi naman kakayanin ng Amnesty International na lahat ng problema hinggil sa karapatang pantao ay siya ang kikilos. Dahil napakalaki ng Pilipinas, meron pa lang siyang 400 na miyembro. Kaya nga nananawagan din kami sa kahit na sinong gustong magkaroon ng pagkilos at malaman pa ang marami hinggil sa karapatang pantao, maaari silang magmiyembro ng Amnesty International. Magkakaroon din sila ng okasyon na makatulong sa ibang tao. Membership na lang din po ang pinag-uusapan natin, Dok. Paano po ba maging member ng Amnesty International? Maaari nilang mga lapitan ang mga iba't ibang miyembro ng Amnesty International dito, kagaya ni Leia, ni James, kailangan bang sabihin yung kompletong pangalan? Alam na po ng listeners. Okay. Sikat po yan sila. Si Leia Agunoy, si James Tremendal, at saka si Bong, no? So, pwedeng lumapit dun sa opisina ng Umafisalam kasi may mga ilang miyembro tayong nandun. Tapos ang balita ko kasi, bago ka lang din miyembro, kaya maaari din po niyong lapitan si Maymay kung gusto niyong sumapi sa Amnesty International. Wala po bang, para po sa informations ng ating mga tagapakinig ngayon, wala po bang requirements na dapat ganito ka para maging member ka ng AI? Ang kaisa-isang requirement, kailangan naniniwala ka para sa karapatang pantao. Kasi hindi naman maaari na kung ikaw ay lumalabag sa karapatang pantao, hindi ka naniniwala sa karapatang pantao, may magiging miyembro ka. Kasi talagang ang Amnesty International ay isang organisasyon na nagsusulong ng karapatang pantao. So yun yung number 1. Pangalawa, siyempre ipapabasa din kung ano yung mga rules and regulations ng kahit na anong organisasyon, meron din siyang rules and regulations, no, na dapat hindi ka lumalabag ng karapatang pantao. So titingnan mo rin yun yung mga pulisiya. At pangatlo, meron kang babayaran na na membership fee. Pero dun sa mababa lang ang sweldo, murang-mura lang naman, 50 pesos sa loob ng isang taon. Kung ikaw ay below the minimum wage, no? Kahit mga estudyante, pwede rin talagang maging miyembro, professional, pwede rin. Siyempre, yung medyo mas malaki ng konti ang sweldo, yung more than 18,000 per month, ay kailangan maging 500 pesos ang kanilang membership sa loob ng isang taon. Tapos, siyempre, ang requirements, once member ka, dapat meron kang gagawin higit sa karapatang pantao. Halimbawa, ito isang okasyon na yun, i-open mo yung iyong program para sa makapag-usap tayo higit sa karapatang pantao, okay na rin yun na pagkilos. Kung magsulat ka rin hinggil dyan, ay pwede ang ginagawa kasi ng Amnesty International, sumusulat siya sa mga government officials kung halimbawa may ganitong problema sila sa ganitong komunidad. So, susulat ka rin sa government official upang bigyan niya ng aksyon. So, maraming mga constructive recommendations na ibinibigay ang Amnesty International sa mga government officials natin. Yun. Ang siguro may banggitin ko na rin.
Ang Amnesty International ay may mga miyembro sa more than 100 countries in the world. Oo. Sa ngayon, 2.2 million. Pero 2.2 million, konti lang. Dito 400 pa lang, pero sa mga ibang bansa kagaya ng Netherlands, 500,000, ganun ang mga members sa ibang bansa. Kaya nga, dito sa Pilipinas, sana dumami pa ang mga members ng Amnesty International. Oo nga. Ayan. Tutulungan natin yan. Ma'am, kung meron pong susunod na training na gagawin dito sa Pagadian, ano na naman po ang prospect natin na maging makabenefit dun sa training na yun? Karaniwan hindi. Ngayong taon na to, meron kaming isang youth camp. Hindi pa siguro bago magtapos ang panahon. Sabi ni Lea, sasama daw siya. Hindi ko alam kung youth pa ito. Youth pa ako! Kaya, oo nga, no? Iyan, Feeling youth lang siguro siya. Feeling youth, kailangan. So, merong youth camp na gaganapin. Hindi ko sigurado kung dito sa Pagadian gagawin, pero posibleng Cagayan de Oro or Zamboanga. Pero galing sa Visayas at Mindanao yung magpupulong dyan. So, isang posibleng pagkakataon para sa mga kabataan. Maaari din sigurong later, masabi namin sa iyo, May, no? Para pwede mong sabihin dito sa radyo. At kasi, syempre, may screening process, may application din yan. Tapos, may mga ilang, syempre, mga human rights education, discussions, mga ganyan sa iba't ibang issue, Mindanao conflict, indigenous peoples, extrajudicial execution, yung mga ganong issue, ay tinatalakay naman ng mga groups, group members dito, at nag-organize sila Lea, sila James, ng mga discussions single dyan. Dagdag lang po, Okay. soon po with the media. Soon with the media? Soon po with the media, gagawa po tayo ng mga forums on human rights po para mas mapalawak naman po yung kaalaman ng mga media personalities natin dito sa Pagadian City tungkol sa human rights. Okay. So, siguro ma'am, banggitin nyo na lang din po yung mga naka-line up na mga activities natin sa Pagadian at together na din po yan yung parting statement po natin. Sige. Alam natin na tayo bilang tao ay may karapatang pantao. Sana lahat ay magkaroon ng panahon upang mapag-aralan kung ano ang ating mga karapatang pantao upang ma-assert natin ito kung ito ay nilalabag. Ganon. Sa tingin ko, sana ang lahat ng nakikinig ay magkaroon din ng pag-isipan kung ano yung nakikita nilang pwede nilang magawa para sa karapatang pantao. Pwede kasi kahit sa mga kapitbahay lang nila ay kung merong talagang tinorture, kailangan po mag-witness tayo doon. So, in our little way, marami po tayong pwedeng gawing para sa karapatang pantao. Pero maliban dyan, inaanyayahan namin kayo na maging membre ng Amnesty International. Maliban po sa marami kang taong matutulungan, ay masaya din ang Amnesty International. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Aurora Corazon Parong, ma'am. Magandang umaga. Salamat po kayo napagawi dito sa aming station para po pag-usapan ang mga programs ng Amnesty International. Maraming salamat, Mai, at sa mga tagapakinig natin. Ay, yes. Thank you so much, de Lea, ni Sir James, o ni Sir Bong. Bong. Mga igala, masunod ka lang titiod ang pagkisayod sa Alindahaw uban sa mga guest nga nasad sila aron makiguban ka ninyo. Alas 8 na.